Idiniklara ni Police Colonel Richie Clarabal, Provincial Director ng Nueva Ecija Police, na case solve na ang malagim na pagpaslang sa mag-asawang sina Romeo de los Trinos at Meli de los Trinos, ayon sa isinagawang press briefing. Sa pinakahuling investigasyon, lumabas na hindi umano umalis ng kanilang tirahan ang mag-asawa bago ang krimen. Sa halip pinaslang ang mga ito mismo sa kanilang bahay sa bukid. Isang detalyeng pinagtibay ng pagkakatagpo ng mga sako sa lugar na kahalintulad ng ginamit sa pagtatago ng kanilang mga bangkay. Ayon sa pulisya, 4 na individual ang naaresto at sinampahan na ng kasong murder, kabilang ang itinuturong utak sa likod ng krimen. Ipinapakita umano nito na planado ang isinagawang pagpatay sa mag-asawa. Malaki rin ang naging papel ng isang testigo na kusang loob na lumutang at nagbigay ng mahalagang impormasyon na tumulong sa mabilis na paglutas ng kaso. Matatandaan natagpuan ang mga bangkay ng mag-asawa na nakasako at itinapon sa magkahiwalay na irrigation canal sa Palayan City at Cabanatuan City noong Marso 10 at 11, 2026, isang pangyayaring nagdulot ng matinding takot at pangamba sa mga residente ng lalawigan. Sa kabila ng deklarasyong case solve, hindi pa inilalabas ng Philippine National Police ang buong detalye hinggil sa motibo ng krimen at ang pagkakakilanlan ng mga suspek. Ayon sa mga otoridad, patuloy ang follow-up investigation upang mabuo ang kabuang larawan ng insidente. Para sa mga otoridad, ang mabilis na pag-usad ng kaso ay patunay ng pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad sa lalawigan. Gayunman, nananatiling hamon ang pagtiyak na makakamit ang hustisya para sa mga biktima at may papaliwanag ang tunay na dahilan ng krimen. Hinihikayat din ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamagitan ng pagbibigay ng impormasyon upang mas mapabilis ang paglutas ng mga kaso at mapanatili ang kapayapaan sa komunidad. Nagbunga ang pinaigting na kampanya laban sa ilegal na pagtatapon ng basura sa lungsod ng Cabanatuan matapos tuluyang masamsam ang isang tricycle na ginamit sa paglabag sa batas sa Villaluz Subdivision, Barangay Mabini Homesite. Sa bisa ng utos ng hukuman, kinumpiska ang nasabing sasakyan at isinuko sa tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources, Community Environment and Natural Resources Office o DNR Senro para sa wastong disposisyon. Ang hakbang ay kasunod ng pagkakahatol ng nagkasala ang sangkot sa paglabag sa Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 at City Ordinance No. 052-2015. Ipinakita ng insidenteng ito ang mahigpit na pagpapatupad ng mga batas pangkalikasan sa lungsod, kung saan hindi lamang multa kundi maging ang mismong ginamit na sasakyan ay maaaring makumpiska at mapa sa kamay ng pamahalaan. Pinuri naman ni City Environment and Natural Resources Office o Senro Head Michelle Rigor ang naging koordinasyon ng Cabanatuan City Police Station at ng Traffic Management Division na naging susi sa matagumpay na aksyon laban sa lumabag. Binigyang diin ni Cabanatuan City Mayor Michael Vergara na magsisilbi itong babala sa lahat na seryoso ang lungsod sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa syudad. Hinihikayat ang publiko na maging kabahagi sa pangangalaga sa kapaligiran sa pamagitan ng wastong pagtatapon ng basura at pagsunod sa umiiral na mga ordenansa. Patuloy ang panawagan sa mga residente na makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatiling malinis at maayos ang buong Cabanatuan. Nauwi sa matinding trahedya ang paggunita ng Lunes Santo matapos malunod ang 3 lalaki sa isang irrigation canal sa barangay Naglabrahan, Guimba, Nueva Ecija noong Marso 30 na nagdulot ng lungkot sa kanilang mga pamilya at komunidad. Kinilala ang mga nasawi na sina Ruben Rombawa Benavides, 31 taong gulang, at Jomar Gobrin, 29, na kapwa nagtatrabaho bilang security guard sa Tarlac City, at si Elmer Aquino Benavides, 47, isang magsasaka.
Magkamag-anak sina Ruben at Elmer at pawang residente ng nasabing barangay, maliban kay Jomar na mula sa Sursogon. Ayon sa mga ulat, naging maagap ang pagtugon ng mga opisyal ng barangay at mga tanod na nagsagawa ng retrieval operation upang maiahon ang mga biktima mula sa kanal. Pinangunahan ito ni Punong Barangay Samuel Sarmento kasama ang mga miyembro ng barangay at volunteer rescuers na nagresulta sa matagumpay na pagkuha sa mga labi ng 3 nasawi. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang mga kaanak at residente sa mabilis na aksyon ng barangay, bagamat hindi nito napigilan ang sinapit ng mga biktima. Sa kasalukuyan, nakaburol na ang mga labi ni Ruben at Elmer sa kanilang tahanan sa barangay Naglabrahan, samantalang labi ni Jomar ay inihanda ng maiuwi sa kanilang probinsya sa Bicol mula sa HM Mina Funeral Parlor. Muling nagsilbing paalala ang insidenteng ito sa publiko na mag-ingat sa mga mapanganib na lugar tulad ng mga irrigation canal, lalo ngayong panahon ng Semana Santa kung saan marami ang lumalabas at nagtitipon.